Nick? Huwag mo ko sa ano. Isasama tol? Mahihain na kami. Ha? Lagay nga kita eh. Hindi. Hindi, ano ko lang. Ito, mahihain si Kosang Amazon. Si kabayan yan. Si Tol Perdi. Kakwentuhan natin dito sa ano. Habang nagpapatayo ng pintura, baka sabihin nyo naman tatrabaho kami rito na nakaupo lang. Hindi po. Hindi ka lang pwedeng magdoble ng pininturahan mo na. Pipinturahan mo uli. Dapat nakatutok ang electric fan para kumbaga tawag dito. Kumbaga sa binabaraso para matuyo. Tsaka kami ni Tol Perdi dito. Kami yung mga universal para kaming tornilyo kahit saan pasok. Yun ang binabayaran sa Vienna. Kailangan universal ka. Parang Universal Studio. Yung nga palang misis ko, nag-text sa akin. May nag-text sa telepono ko. Panoorin mo yung pangungontrata ng DPWH dyan sa pinakamamahal ko na Atlantis, Bulacan pala, na nakalubog. Dahil sa pasasalamat natin yan sa mga diki natin na napakalaking controversial. Ang controversial na dike na pumunta pala si mahal na Pangulo dun sa lugar ni Mrs. Nako, eto magandang balita rito mga kabayan, mga taga Region 3 ko, lalong apektado ang Kalumpit, Makabebe, Plaridel, Malolos. Hanggang Tagos na po yan mga ka-OFW hanggang Valenzuela, Valenzuela, Blubog din. Kasi Valenzuela po, dating Bulacan yan. Bago sila nainis sa atin at napunta sa Maynila. Pero dating sakop ng Bulacan yan. Ayun, hinahanap ni Pangulo yung dike. Awa ng Diyos, ang dike naglahong parang bula. Ibig sabihin, wala palang ginawa. Kaya palagay ko, maraming ba't Adan? Kumain ng mansana si Adan. Malamang maraming magkakakaso. Dahil bilyon ang naging pondo. Missing in action yung dike. Paano gagawin natin? Talagang ang pera makasalanan Walang magawa. Puro magnanakaw po. Wala po sila. Sila po yung mga galit sa pera. Yan ang sa madalit salita. Ang mga kababayan natin, akala siguro mabubuhay sila ng immortal. Kumain kayo na kumain ng gulay para kayo maging immortal. Hindi kayo mamatay. Sabi nga isang bata sa YouTube. Kain ng gulay. Hindi mamamatay. Hahaba buhay. Yan, tingnan nyo. May tunog pa. Tinetesting natin yung ating telepono ng trabaho na gusto nang magretiro. Pagod na magtrabaho. Yan po. Sa akin, sa palagay ko, ayun nga palang topic natin kanina na pagka kayo galing sa Serbia, Poland, at kayo po ay walang papel, wag po kayong tumulay. Wag po kayong lumuntag ng Vienna. Wag po. Tapusin nyo muna po yung inyong kontrata na pinirmahan. Dahil tulad po ng may nabalitaan na naman ako, may nagbulong sa aking isang anghel na may grupo ng Pilipino sa Poland na hindi pa nakatatlong buwan, lumundag na ng ibang bansa. So kung lulundag ka ng ibang bansa, napakahirap po na mangyayari sa inyo. Talaga po naman. Wala po kayong trabahong aasahan sa ibang bansa. Napakahirap po. Hindi pwedeng sabi nga dito yung word na putsen, maglilinis ka ng bahay. Napakahirap pong hanapin. Sa dami ng mga refugee dito ngayon. Hindi po pwede yun. Malolost trade ka. Kaya isip kung paano ka mabubuhay.
Pwede ko po kayong samahan doon sa kukuhanan ng mga pagkain, libreng pagkain at libreng tulugan. Pero doon po, ini-schedule ang tulugan. Nakapasyal po ako doon. Minsan tinotoyo itong inyong ka-OFW. Nakikain ako. Tinotoyo ako, pumasok ako. Sabi ko, may pagkain ba? Inabutan po ako para eroplano. Nilalagay lang sa microwave. Tapos, yun, kakainin mo na. Pwede ka nang umalis uli. Balikan na naman ang kainan uli. Kaya lang, walang tulugan. I-schedule. Ini-schedule po ang tulugan doon. Tuloy ni-schedule ang tulugan doon. Pag matutulog ka, hindi pwedeng pupunta ka doon tapos matutulog ka lang. Kailangan ay kukuha ka ng schedule. Pagka po kayo lulundag, siguraduhin nyo po na meron kayong girlfriend, asawa, tito, tita, kamag-anak, para meron tutulong sa inyo. Kung wala naman po kayong mag-message lang po kayo sa akin, matutulungan ko kayo siguro na pumunta kayo ron sa mga ahensya ng gobyerno dito. Pero hindi ko po kayo ini-encourage. Kasi po, pagka kayo nag-apply, kayo po may babayaran na agency fee. Tama ba ako, tol? Agency fee. May agency fee. Yun po yun, hindi ko konti po yun. Hindi po yun 5-5 labanan. Labanan po dun sa huling nagbalita sa akin, Angel. Nasa minimum 200,000. 200,000 po ang pera nyo na babayaran. Ngayon, ang pinakamasaklap, ang inyong papasukan, hindi kamukha namin ni Tol Perdi na fixed rate kami dito. Meron kayong babagsakan na factory. Kaya po tingnan nyo muna yung inyong mga pipirmahan na kasunduan sa trabaho. Kasi po dapat ang pipirmahan nyo ay fixed kita, fixed salary. Hindi yung kung ano lang yung kunyari, nagbabalot kayo ng kung ano man, ng tangke o eroplano binabalot nyo o hamburger. Babayaran kayo kung ilan lang yung nabalot nyo. Paano kung wala kayong babalotong eroplano o pandigma? Mahirap po yun. Baka pangkain lang ang yung maging kita, babayaran nyo pa agency. Hindi po kayo makakabayad basta-basta. Sa kami po kamukha namin, bago kami makaipon ng 200,000, siguro, abutin kami ni Tol ng 6 na buwan. Kung hindi kami magsha-shopping sa Amazon. kung magsha-shopping tayo, patay tayo. Tapos kakain ka ng steak, hindi ka makakaipon. Ang makakaipon ka lang po yung saya mo sa sarili mo. Kaya po, tingnan nyo pong mabuti yung mga ina-applyan nyo. Yung fixed salary at not fixed salary. Malaking bagay yun. Malaki pong malaking, pag nasa abroad na kayo, wala nang balikan. Hindi po pwedeng para sumakay ka lang tricycle, babalik ka. Mapakalayo para bumalik. Yan po yung sinasabi ko sa Europe. Pero particular din sa bandang Saudi, puro fixed rate yan. Pero sa Europe, may naririnig ako, Angel uli, na nagbabalibag ng salita sa atin, na hindi po to Angel na itim ang pakpak. Yung puti ang pakpak. So, yung mga yan, titingnan nyo pong mabuti. Tapos pagka, wag kayong lulundag, wag po kayong aalis. Pwede naman kayong mamasyal sa buong, isulit nyo na ang pagkakaroon ng trabaho sa, let's say, sa Poland, Hungary. Kasi po may magsasabi sa inyo na pupunta ako lumundag tayo ng Switzerland kasi mahal ang pera. Napakamali po yun. Ang paglundag po hindi basta-basta. Pwede, ang gusto nyo, ang gawin, kasi nga po, merong nangyayari, pasyal tayo ng, kunyari, naka 3 buwan na kayo rito sa, let's say lang ng Poland o Hungary. May nag-aya sa inyo. Pasyal tayo ng Austria, magandang bansa, o kaya Switzerland. Nagustuhan nyo ngayon dahil 3 araw kayo ron sa bahay ng tropa nyo, inom-inom, disco-disco. Nakita nyo na malaki sinisweldo nila, narinig nyo. Tapos may maghahaya sa inyo na mag-stay na doon. Lulundag, ika nga. Hindi po pwede yun. Maririnig nyo na lang na akala ninyo yung permit na taban nyo o yung binibigay sa inyo ng trabaho, pwede nyong gamitin. Hindi po nyo pwedeng gamitin.
magyayari po, magkakabaon-baon lang kayo sa utang dito sa lulundagan yung bansa o mauubos yung savings nyo, ang sa bandang huli, ang ending po nun, mapapauwi kayo pag nahuli kayo ng local police ng immigration ng bansa na yun. Mapapauwi lang po kayo. Hindi po maganda yun. Mas maganda po, tapusin nyo na yung inyong kontrata at saka kayo mag-isip ngayon. Bayaran nyo muna yung inyong agency. Mag-ipon muna kayo tulad ng inyong pangarap na makaipon. Gumawa muna kayo ng bahay dun sa pinuntahan yung trabaho. At saka kayo mag-isip ng medyo wild na pupunta kayo ng ibang bansa. Hindi po sinushortcut ang pag-abroad. Kamukha po ni Tol Verde dito. 8 taon na si Tol Verde rito. Ako naman po, nung hinuhukay yung ilog dito, kasama na ako sa paghahakot ng bato sa paghukay. Ibig sabihin, medyo nagkaputi-puti na po yung kinukulayan nating buhok dito na si Tol Verde din. Kailangan na ng pangkulay. Isang araw po bumili ako ng pangkulay. Ganito pinagtsatsagaan na natin to. Kaya po ang pag-abroad, hindi pwedeng pupunta kayo ng Poland tulad po ng mga kakilala ko na Hindi, wag nyo pong gagawin yun. Napakahirap. Marami ko pong nakitang tumalon tulad ng Japan, punta ng Japan, nag-TNT doon. Kasi po ang pagpunta po sa ibang bansa dito, mamasyal na lang po kayo. Kunyari nasa kayo, Hungary kayo o nasa Poland kayo. Mamasyal na lang po kayo. Busin nyo pera nyo sa pamamasyal. Pero bumalik po kayo sa bansa nyo. Ngayon po, sa nagtatanong naman na kay batchmate na gustong mag-apply, meron ako dyan nga na nilagay na website. Ngayon po, kung di nyo maintindihan, tingnan nyo lang po. Tapos, kung di nyo maintindihan, screenshot nyo, tapos i-send nyo sa akin. At titingnan natin kung makikita natin. Pero, yun po, yun ang maitutulong ko sa inyo. Yung makahanap ng abroad, na trabaho sa abroad, sa website. Kasi, madali nang hanapin yan sa website. Kung kayo naman po, magandang dilag. Ayan, sa kanta ni, sino kaya kumanta marin ng magandang dilag? Magandang dilag. Tararadan. Yan po. Kung magandang dilag kayo, hanap na lang tayo sa Facebook ng mga foreigner na mga taga-Europe. Ang hinahanap po, ang ina-in kasi sa mga Europa, itong mga Asyano, lalo mga Pilipina. Dahil, mabait. Mabait, tsaka nagluluto, maasikaso. Yan po ang mga qualification na pag dito mo hinanap, kailangan mo tumaya sa loto bago mo makita. Yan, ngayon po, tapos na topic natin sa pagtulong. Basta kailangan po ninyo lang ng tulong, tanong-tanong tungkol sa visa, sa konting, kung may hinahanap kayo rito, medyo message lang po kayo sa akin. Ngayon naman po, kung trip nyo na mamasyal sa Europa, sa vlog ko din po, nandyan yung aking mga reels ng mga magagandang hotel dito. Meron tayong alam na medyo 7-star hotel, meron tayong 5-star hotel, mga luxury hotel. Meron tayong no-star na tinatawag. Meron din tayong malalaman na pang matuloy ng tulugan. Yan po matutulungan ko kayo kung kayo mamamasyal. Kung anong buwang kayo magandang mamasyal, matutulungan ko rin po kayo. Ngayon, mauwi na po tayo sa DPWH. Ang pinakagustong-gusto kong ahensya ng gobyerno na kung saan ang pera po dyan sabi ko nga parang baka. Yan ang baka pangalan si Juan. Ang nagmamaniobra si BBM. Kaso, magagaling yung ating mga taga-pump ng suso ng baka na hindi maganda mayaw. Ayan, ang nangyayari. Kaya po pala ang Malolos, buong Region 3, dyan sa may baha pa rin, yung pala nalustay na nila ang pera. Kaya po sa ating mga kabatchmate dyan, mga naaapektuhan, tayong ito na malapit na tayo sa B60. Tayo yung tinatama ang problema dyan. Yung pala naman sila puro sila, puro mga, yung tulad ng sinend po ni Mrs. ko
missing in action ng mga dam. Doon po sa may lugar na Mexico, na pinuntahan ni BBM, ni Idol. Dalawa lang ang idol ko ngayon sa gobyerno eh. Pero mga 4 siguro yun. Ayan, si BBM, si Idol ng Maynila, si Isko, ang mayor ng Baguio na may itlog na nagsabi na maraming magnanakaw sa DPWH. Tama po. Yun isa ng may itlog eh. Yun lang makapagsabi ka ng merong mga magnanakaw dyan at may alengas-ngas niya may itlog ka na eh. Tapos sino pa ba isa? Isa po yung si Lacson. Ayan, yung nagbunyag na maraming nawawalang project. Ako po naman ni Diyos ko, tayo po ni Tol Perdi, tumanda na sa Pilipinas eh. Magnanakaw sa public works. Kung wala kang kilalang congressman, hindi mo yan magagawa. Tanginis, magnanakaw paano mo po nanakawin ng isang 100 milyon? Yan po'y may basbas ni Satanas. Yan po'y binabasbasan ng mga demonyo. Mga demonyo sa langit. Yan po, isang damokal yan. 100 milyon. Abracadabra. Sis bomba. Ginagabayan ka ng demonyo. Tingnan nyo po. Pati telepono tumawa. Nasis bomba na naman ang malolos. Kaya po ayan. Sa akin po, dapat talagang iyan bigyan ng kung ako po yung natawa tayo, ibahin ko muna topic natin. Ako po yung natawa diyan sa Mindoro yata yan nung isang araw. Tinanggal na raw yung project engineer ng DPWH dahil tinayo ang dike, walang bakal. May sarili siyang mundo. Nagtayo ng dike, walang bakal. Parang yun para ka nagpintura ng kotse na ibinuga mo'y hangin. Wala ka inilagay. Basta nilagyan mo lang ng motor at buga. Buga ka lang ng buga. Pwede ba ganon? Tapos, maniwala po kayo, aalisin mo yung project engineer. At dapat mong inaalis dyan, sa ganang akin, sa sarili kong opinion, top to bottom, hindi po yan. Alam nyo po bang ang project engineer dyan sa public works, yan ang mga langgam dyan. Yan ang mga utusan. Tapos ikukulong niya yung utusan. Hindi nyo nakita yung amo niyan. Ang amo po niya demonyo sa likod. Yan po ang dapat nyong inaabol. Ngayon, yan tulad niyan. Yung best example po yan. Yan sa Malolos. Maniniwala po ba kayong yan nang gagawin niya ng isang karaniwang immortal? Hindi po. Isang demonyong immortal ang gumagawa niyan. Yan po yung mga demonyo na nag-eebat adan sa baka. Yan, ginaganyan yung ating. Yan po ay napakalaking napakalaking kasalanan na dapat sana si Pangulo ikulong kung may kasalanan. Palayain ng wala kasi po diyan maraming tatamaan na inosente. Pero meron po sa likod niyan dahil hindi ka po nagnanakaw na sumakay ka sa tricycle. 100, hirap na hirap ang tao. 100 piso. Pagkatapos magnanakaw ng 100 milyon napakadali lang. Kaya nga po yung nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na kung gumawa public works, pumupot po ako. Putapot akil. Meron dito, meron doon. Tapos, yung mga pagitan pala nawala. Missing in action. Wala kaya talaga kayo. Iba talaga kayo. Although marami po tayo dyan mga katropa sa public works. Kaya po ako, pumupot po ako na ikulong ang mga nagkasala pag napatunayan at paramihin yung mga mababait. Dahil sa totoo po, sabi pa ni BBM, bakit iba-iba pagkakadesign?
Mali, sorry po. Bakit ang ginawa nila iisang pera samantalang ang topography ng lugar iba-iba. Kaya dapat iba-iba ang pagkaka pagkaka-design. Pero sabi nga po, yan po kasi ay universal na hindi ko po masyadong ma-explain sa inyo. Pero yun po yung sabi niya. Pero mas nakaka-alarma po na ginawa ang dike ng mali. Walang kalidad, walang bakal. Yung iba, tuluyan ang nawala. Hindi po ba't napakabigat niyan? Napakahirap kumita ng pera sa karaniwang tao sa Pilipinas. Kami nga po, tumanda na kami sa pag-abroad. Si tropa daming sideline din na pinagkukuhanan. Tapos itong mga hinayupak na ito, nagkakamal ng salapi. Aba ito pong public works si 5% at si 10% matagal lang nandyan Tapos yung scheme na bago ngayon na inano nga po ni Mayor ng Baguio na yung na-invento pa nilang scheme. May scheme pa pala. Talaga pong iyan ang nagpapahirap sa atin. Marami pong nagsasabi na samantalang hindi tayo makabili ng mga pandigma natin ng mga sasakyan. Yung pala ibinubul sila ng mga hinayupak. Pero wag na po tayo makapunta dyan sa mga ganyan topic Yung ninakaw nila, ibalik na lang nila sa normal na tao pang negosyo baka nakatulong pa. Kahit na lumalangoy yung mga taga-Bulacan sa tubig, yung mga nakangiti. Kung milyon-milyon. Wala po talaga tayong iuunlad. Sana po, malagyan ng tuldok yung DPWH. Kailangan makapag-isip ng isang solusyon na hindi dumaan sa mga magnanakaw ang pera. Alam na po niya kung sino yung mga magnanakaw. Alam naman nila yan. Baka akala nila madadala nila sa hukay. Pag nilibing kayo, barong din ang damit nyo. Pag lalagyan nyo, pwedeng ginto. At hindi naman pwedeng ginto, huhukain kayo ng mga inapin nyo. Ibebenta kayo sa gintuan. Kaya ang tatakbuhin nyo rin po. Kahoy na yakal. Hindi rin pwede at baka gawin kayong furniture. Huhukayin din kayo. Kaya malamang plywood lang ang aabutin nyo pagka humimlay kayo. Sayang yung pagnanakaw nyo. Hindi pa kayo tumulong sa bayan ng Bulacan para iayos. Puro po, sabi nga ni Bibi, may napaganon sa sa late. Napatingin sa sa langit. Nag-iintay ng anghel na tulong. Pero kung natingin po siya sa lupa, malamang puro demonyo nakita niya. Puro demonyo ang may sala dyan. Nawawala yung project Kaya po ako natutuwa, medyo number 1 ng ating Pangulo. Kaya nga po, nung nanalo si BBM, hindi nalugi na di ba tol, si Isko Moreno tumakbong pa Pangulo? Tama. Tama pa pala yung utak ko na medyo humihina na sa edad. Na natalo man si Idol Isko, nanalo si BBM, hindi lugi. Dahil umuusad ang utak at paglilingkod sa bayan. Paano mo nga ba gagawin na ang pondo na yan hindi mapunta sa mga magnanakaw? Kailangan makita kung paano dumadalo yung pera. Hindi yung mga magnanakaw ay mucho dinero. Mga mucho dinero po yan, hindi po yung karaniwang tao. Naku po, pag nakakasalubilom nyo po yan talagang lumalangoy sa pera yan. Na kawawa naman. Yan pong bayan ng Calero. Masabi ko lang po, baka sakaling mapansin ni BBM, wala pong daang matino dyan. Hindi ka pumula sa main road, papunta sa lugar na yan, wala pong matino na karsada. Isa't kalahating metro lang po. Salubungan nyo ng motor. Tapos wala maipagawa na budget para maipagawa yan ng maayos at lumapad. Nandun sa pinagpepiestahan ng mga hinayupak ngayon.
Kaya sana, magkaroon ng pagbabago sa Malolos po. Yan po ay talagang nating problema. Pero, tayo lang naman po ang ano dyan, makakaano, yung mga mamamayan. Kung hindi, kung kayo po may sumbong, magsumbong po kayo sa Pangulo. Meron po yan na ano, sumbungan sa Pangulo. Meron siyang website. Yung pong mga yan, kaya alam ng Pangulo ngayon yan, maraming nagsabi. Siguro po, yung mga mababait sa DPWH, nagsumbong. Para yung mga demonyo, di na siguro maatim ng puso. Pero doon po sa aking mga katropa pips na naglilingkod sa pinakamamahal kong Region 3, keep up the good work po. Na sana humabangon yung buhay para sa kaunlad ng Bulacan. So, ito po, shout out po dito sa ating katropa pips na si Ma'am Gina Tolentino. Meron pong nag-ano sa atin ng mga top na mga congressman na kanilang mga pondo para sa kanilang flood control. Si Ma'am Gina po na nagtatrabaho sa gobyerno, na palagay ko, alam ko naman na yan makabayan kasi yan po hindi yumayaman parang tayo lang yan, pero hindi rin mahirap. Yan po. Kaya nagme-message, hindi ko lang po matingnan kasi naka-live tayo. Mamaya natin babasahin. Tsaka isa-shout out natin yung mga mga sasabihin niya. Kung baka po meron tayong nasasabing mali, ano nga yun? Tabi-tabi po. Pot. Pumupot-pot po si ka-OFW nyo na te amo. Bati-bati po tayo hanggat kayo ay nasa paglilingkod sa bayan. Ngayon po, kung kayo nasa kabilang side ni Lucy, hindi po tayo magkakasama. Nasa ano po ako. Nagdo-double job pa nga po kami para lang kumita ng salapi. So sa mga ka-OFW ko po dyan na nasa bansang Amerika, Canada, mga ka-group natin, pagka po kayo magmamasyal ng Europa, mayroon po akong listahan na ginagawa ngayon na kung saan yung magagandang hotel na makikita nyo yung overlooking ng buong Vienna. So nagpapaalam po ako dahil ang trabaho po namin, nag-iintay na, tuyo na. Pumut-put na, parang Jollibee na po ngayon ang problema na namin gawa. Para maano po natin, makagawa na natin ang ating trabaho. Sige po, Assalamualaikum. Maasalam. Auf Wiedersehen, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.